Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan subong nga Miyerkules, pagpatukod sa mga merkado sa Iloilo City, hindi mahingagaw nga mahuman santo sa schedule suno sa LGU. Pigado nga kita kagutok kag seguridad sa temporary market stall sa Iloilo City, ginareklamo na sang mga vendor. Paggamit sa mga peke nga PWD ID sa Bacolod City, padayon nga nagaluntad suno sa LGU. Duha sa 3 ka suspect sa pagpaghimulos sa isa ka dalagita sa Santa Barbara, Iloilo, arestado. Isa pa ka suspect nagsungka. Pagbalik sang Iloilo, Singapore direct flight sa Iloilo International Airport, dako ang mabulig sa ekonomiya kag turismo sa riyon suno sa Kaap, Iloilo kag Provincial Tourism Office. Kag Mangrove Eco Park sa Suyak Island nagaserbe nga palangabuyan sa komunidad kag bulig sa turismo sang Sagay City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Pagbalik sa mga vendors sa ginapatindog ng mga merkado sa Iloilo City LGU, madugayan pa. Pagtukod sa mga merkado sa Arevalo, Haro, kag La Paz, posible maglapot pa sa 2026. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Subong nga Nobyembre, duha na katuig sa temporaryo nga stall si Maribel. Isa ini sa mga ginsaylo nga vendors sang ginpakayo ang Haro Big Market nga ginsuguran sang amuman nga bulan sang 2022. Bangod sa kilid sang dala ng pwesto, hindi kuno ini mapierde sa income. Ang problema, ang kagutok sa lugar kag ang seguridad. Kamo di makawat balan. Ay kaagi na katatlo na kabisis gid. Pablatter man namon diri sa barangay pero may madakpan. Apang kun mayara nga maayo ang income, pila naman sa mga vendor ang nagareklamo nga pigado gid ang kita. Ginpahibaluman kuno ang mga vendor nga subong nga Desyembre, pwede na sila makabalik sa merkado. Apang paano? Kay kun basehan ang sitwasyon sini, sigurado nga madugayan pa ini kag matapos. I-update man bala kami anytime kung ano na balang balita sa market nga gina-renovate. Ang Haro Big Market ang isa lang sa 3 ka mga merkado nga ginpangutangan sang syudad para mapakayo. Ang duha mo ang La Paz Market nga ginsuguran sang May 2022, kag Arevalo Public Market nga ginsuguran naman sang October 2022. Ang Phase 1 sang proyekto ang gingastuhan sang 940 milyon pesos nga ginuutang sa Development Bank of the Philippines. Subong nga tuig, liwat naman nag-utang ang syudad sang 300 milyones pesos para sa Phase 2. Una naging pahayag sang Iloilo City LGU nga mahimo matapos ang rehabilitasyon antes magtakop ang tuig 2024, tubtob sa first quarter sang 2025. Apang sinilang, ginanunsyar nga base sa last quarter pa sang 2025 mabuksan ang Arevalo, samtang malabutan pa sang 2026 ang merkado sa Haro kag La Paz. Damo sang mga intervening factors sa initial stages pa lang because sang delays sang pag-transfer sa mga vendors kan may mga issues pa nga mga gin-resolve. Nagalaom na lang ang mga vendor nga wala na sa mangin delay pa sa ila pagbalik para mangin matawhay man ang ila pagsinalayo. Sa karon padayon man nga ginaobra ang Mandurriao Public Market nga gingastuhan sang national government, kag ang Iloilo Terminal kag Central Market nga yara naman sa idalom sang public-private partnership. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo ginya salamat. Sa Bacolod City naman bao pila ka mga PWD nagagamit ihapon sang peke nga PWD ID suno pa sa LGU. Mga establishmento ginmandoan sa hugot nga verification para hindi malutsan. Yaring balita nga itong gintutugan. Isang syudad sa Bacolod sa mga lugar sa Pilipinas kung saan may na-recover nga peke nga PWD IDs base sa record nga ginpagwa ni Senator Win Gatchalian kasunod sa pag-file sini sang Senate Resolution number 139 ukon pagpaimbestigar sa paggamit sang peke nga PWD IDs para lang maka-avail sang 20% discount kag value-added tax exemption.
Marso sini tuig, sang ginupisahan sa LGU ang pagpangbawi sang daan niya PWD ID sa amat-amat, yagin bayluhan sang bagong ID nga may QR code. Mas sobra 50,000 ka senior citizen IDs ang may-ara na subong sang QR code suno pa sa LGU. Kaya ang tanan-tanda nga mga nag-apply for PWD IDs, ara na siya subong sa aton nga Management Information System nga office wherein naka-CRIMS or the Citizens Information System naton nga kung example, mga ka BID muliwat, why na kami nag-reproduce pa yaya. Sapyak sini, hugot gihapon ang monitoring sang talatapan. Nang nagtahaw-tahaw naman gid siguro ang report, ang mga ilang modus, pero hindi ta magid na siya may bitar kay baluka Pilipino ya mahilig niya daan sa instant man, and kabalugid ni sila ya mangita ways and means kung paano mas may mapakakitaan nila man Gani, ginapanugyan na may establishmento nga mangin maidit sa pag-check sa IDs kag sa QR code sini. I would encourage everyone to please scan the QR code kag para nga mabalaan yung man nga legit, it would be to their advantage kung i-scan gid nila. Sa sini nga community market, strikto nga ginalantaw ang IDs. Gina-check mo naman sir, kasi para mabalangon to o nga ID o hindi. Tapos yun, ang ila pangalan yung sila sa picture. Sarang magpadulong sa business centers ang malls, ang mga luyag magkuha sang bago na ID. Obikirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka dalagita sa Banwa sang Santa Barbara nagreklamo nga ginimuslan sang 3 ka lalaki. Mga suspect yara na sa kustudiya sa mga otoridad, duha sa mga ini menor de edad. Si John Sala nakatutok live sa Santa Barbara. John? Jert, nagapanawagan ng otoridad sa mga ginikanan nga hugot nga bantayan ang ilang mga kabataan ini matapos nga isa ka dalagita ang ginimuslan sang 3 ka mga sospek diri sa Banwa sang Santa Barbara. Naglisensya sa iya ginikanan ng 17 anyos kasi alias Maria nga mapadulong sa iya eskwelahan Lunes ang hapon para sa ila aktibidad. Apang sabay lang magpauli matapos ang aktibidad, nag-upo din sa 3 ka mga lalaki. Nagkilala kani alias Marv 17 anyos, alias June 16 anyos, kag alias Toto 21 anyos sa barangay Bolong Este, Santa Barbara, Iloilo agud mag-inom-inom. Ang 2 ka mga minor de edad nga sospek ang residente mismo sa barangay, samtang ang isa naman ang pangayaw. Ang biktimang nagapuyo naman sa barangay Zone 5 sa Amuman nga Banwa. Rapit sa suba. Sasakop ka Bolong Este. Diri sa lugar nga ini ginatudlo na tabo ang pagpanghimulos sa 17 anyos nga dalagita diri sa barangay Bolong Este, Santa Barbara, Iloilo. Kung makitantang lugar tuman kaligwin kag malayo ini sa barangay proper, gani mabudlay bisan pa sa mga residente kag sa barangay officials nga mamonitor kung may mga kasubong nga insidente nga nagakatabo diri sa lugar. Matapos mag-inom-inom, ginaligar nga may ginpainom sa biktima rason nga nagpangluya ini. Kag dito na ginaligar na tabo ang pagpanghimulo sa iya. Nadakpan ang 2 ka mga minor de edad nga sospek kag yara na sa paginakop sa Municipal Social Welfare and Development Office, samtang si alias Boy naman ang nagsungka sa Lemery Municipal Police Station. Preso na ini sa karon sa Santa Barbara PNP. Na-istorya ko ang 3 ka sospek. Kung isa yung istoryahon ko, mambal nga uli siya. Kung isa naman ang uli siya, wala sing concrete kung sino. As per investigation namon, 3 sila. So reminder man no, sa mga kabataan naton sa subong nga kilalanon gid naton ang mga tawo nga aton ginaupdan. Most especially gid ang pag-involve sa inyong mga kaugalingon sa mga vices or mga bisyo nato no. Di kawan gid ang pag-inom kaupod sa mga tao nga hindi mo gid masyado kakilala. Igapaidalom naman sa counseling ang biktima kag ang 2 ka mga sospek. Suno sa tiya sang isa sa mga sospek, hindi sila makapati nga mahimo sang iya hinablo sa ginaaligar sa iya. Hindi kami magpati nga na sang akon hinablos nga magplano sa mga amuna. Apang panidugan ni Major Esquilarga, nag-ako mismong 3 nga nahimo nila ang krimen. Bangod sa insidente, plano sa Barangay Council sa Bolong Este nga mas pasang karon pa ang seguridad, ilabi na sa nasambit ka lugar. Jert, sa pinakauli nga pagpakigangot sa news team sa Santa Barbara Municipal Police Station, ginahitso na subong nga hapon sa nga kapulisan ang mga dokumento kag natalana nga pagpasakaan sang kaso ang 3 ka mga sospek subong man mismo nga adlaw. Jert? Madam Oged nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala.
Samtang pagbalik sang Iloilo-Singapore direct flight sa Iloilo International Airport, dako ang mabulig sa ekonomiya kag turismo sa reyon suno sa Kaap Iloilo kag Provincial Tourism. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Matapos nga nagbalik ang biyahe sang Iloilo-Hong Kong nga direct flight, sunod nga ginlunsar ang direct international flight nga konektado sa Iloilo padulong Singapore and vice versa. May 128 passengers on board ang sakay sang eroplano nga naghalin sa Iloilo sa November 25, Lunes ang gabi. Para kay Fria nga walo na katuig nga nagatrabaho sa Singapore, mas mahapos na sa ilang pagbiyahe kag mabuhinan man ang ila gastos kag uyang sa tiyempo bangod may direct flight na. Nalipay gid ako kay may biyahe na pa Singapore to Iloilo. Inid ako ginagig sa amon nga OFW kag sa iban pa nga biyahero nga hindi na kami mabudlayan sa amon pagbiyahe. Ginpahayag sang Civil Aviation Authority of the Philippines Western Visayas nga ang bag-o nga ruta ang makabulig sa turismo kag ekonomiya sa rehiyon. Ginaabi-abi man sang Iloilo Provincial Government ang resumption sang international flights bangod ini ang ginahulat humalin sang pandemya. Ginalauman man nga magtaas pa ang tourist arrivals sa probinsya. Damo na sa mga overseas Filipino workers nato na gusto magpuli. However, subong kay may mga flights na we are expecting more of our OFWs as well as mga other nationalities na mag-visit man sa City of Iloilo and the province of Iloilo and of course sa mga neighboring provinces sa aton. Wala naman sa dako nga panghangkat nga nakitaan ang Kaap Iloilo sa pagbalik sang biyahe apang nag-aapela man sila sa mga biyahero nga agud makalikaw sa pagkaatrasar sa biyahe kinahanglan nga mag-comply sang e-travel requirements. They should have the applications in ang e-travel sa DICT for them to fill up so that hindi na sila magpugok during the time nga nagapakadto sila either sa quarantine or sa Bureau of Immigration. Ang Iloilo-Singapore flights ang mag-ooperate 3 ka beses kada semana, halin Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Samtang ang schedule naman sang biyahe sang Iloilo-Hong Kong kada Martes, Huwebes, Sabado kag Domingo. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Negros Occidental naman mga kapuso, Mangrove Eco Park sa Suyac Island sa May Sagay City nakabulig sa palangabuhian sa komunidad. Samtang, museo nga may tema sa pag-amlig sa aton palibot, lagawan ta kaupod kay Eileen Pedreso. Sa shoreline sa Barangay Old Sagay sa Sagay City, Negros Occidental, nahamtang ang museo sang bata sa Negros. Literal nga museo ini sa mga bata bangod sa imo pa lang nga pagsulod, ikaw ang iga-welcome sa cute nga mga chikitings. Bangod na palibutan sa Marine Protected Area, pag-amlig sa marine environment ang mayor nga tema sang museo. It's a hands-on and interactive children's museum which mainly focuses sa marine environment. Kag ambulan ni siya ang Marine Museum for Children outside Manila. May reading corner, kag exhibits sang mga obra mismo sa mga bata. Ang news team ginlibot sa sining nga mga bata nga amuman ang nagaserbe bilang tour guide. Ang mga bata nunsay halin sa Old Sagay Elementary School nga gina-train kada summer o kung sa tion na nga wala sang klase kung paano maging tour guide. Magluwas sa pag-develop pa sa ila talento. Ginatudlo man sa ila ang importansya sa pag-amlig sa Marine Protected Area kag Marine Reserve sang syudad. Nag-invite kami sa mga students from Old Sagay Elementary School from grade 2 to grade 6. Tapos ginapatrain namon din sila. Siyempre, hindi makumpleto ang tour kung hindi makatuan ang isa sa tourist site sa lugar, ang Suyac Island Mangrove Eco Park. Sa tungas ng 32,000 hectares ng Sagay Marine Reserve, nahamtang ang Eco Park kung sariin imo ma-enjoy ang fresh air kag manami nga view. Magluwas nga nakabulig sa palangabuyan sa pila ka residente. Nakabulig gid ang mangroves sa tion sang kalamidad. Kaysang una, wala pa kami naka-training, wala pa kami may nabalaan about sa kung ano ka-importante sang mangroves. And then, sang pagbagyo nga Yolanda, nga dito kami nga gisave kami sinisang mangrove. Upod kay Ruel Manggoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas.
Mga kapuso, naglain ng pamatyag kag nagkalalipong ang 13 ka estudyante sa Pasay City College samtang ginahiwat ang ila aktibidad sa gym sang eskwelahan pasado alas 11 kay nasang aga. Sunod sa Pasay City DRRMO, anom sa mga ini ang gindala sa Don Valerio Palmares District Hospital kag gindapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Ang iba naman gindala sa klinik sang eskwelahan. Sunod naman sa administrator sang eskwelahan, tuman ka init sa venue sang aktibidad kag posible nga wala nakapamahaw ang pila ka mga estudyante, rason nga naglain ang pamatsyag. Estable na ang kondisyon sa mga ini kag napapauli na base sa ulihing nga monitoring sang eskwelahan. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maestro nga nagpanglingling sang isa ka maestra nga nagapaligo sa makeshift comfort room sa Provincial Boy Scout Jamboree sa Banwa sang Calino ginaimbestigaran na sang DepEd Iloilo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Dismayado si DepEd Iloilo Superintendent Dr. Ernesto Servillion Jr. matapos makalabot sa impormasyon nga isa ka maestra nga taga-Ahoy ang ginlingling sang isa ka maestro nga taga-Banwa sang Bingkawan samtang nagapaligo sa makeshift CR sa nagapadayon nga Provincial Boy Scout Jamboree sa Banwa sang Kalinog, Iloilo. Bangod sa insidente, ginpakamaayo ni Servillion nga papulio na lang ang maestro samtang nagapadayon na ang investigasyon sang DepEd Iloilo sa posible administrative case nga tubangon sang sospek magluwas sa kaso kriminal nga ginpasaka na batok sa iya. Tungod ti nagapati kita nga base makahatag pasang kung ano nga implication or impression ang iya presence dira. So I believe nga mas makapaayo nga gin-pull out na lang anay siya sa activity. Ginreklamo pa sa biktimang sospek nga nagkuha sa iya sang video samtang nagapaligo. Ginako man mismo sang manunudlo sa Kalinog MPS ang iya nahimo. Nakahuli ka doon yung video mo. So yung sorry lang yung number. Sorry lang yun. Suno sa reliable source ang news team, nagapaligo ang maestra sa makeshift CR sa delegasyon sang 3rd District bangod sa kakulang sang tubig sa mga makeshift CR sang delegasyon sang 5th District. Bangod sinisuno kay Servillion, tutukan na nilang ini nga problema agod sa masunod nga mga jamboree, hindi na maliwat pa ang insidente. Nagpasalig man si Servillion nga isolated lang ang insidente kag wala sang dapat kabalak-an ang mga ginikanan. In the future is to ensure that there is sufficient water supply sa area or sa campsite nga aton pagapilion. Sir nga siguro medyo istriktuhan gid kag tanawon sang maayo. In fact, karon I will be personally conducting a debriefing conference. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Mga puso, patay ang katapos ng Philippine Army nga si Corporal Arnold Sumaribos. Matapos yung tiro sa pareho sini nga soldado sa sulod mismo sang kampo sa Charlie Company sa 15th Infantry Battalion sa Pasay City, Negros Occidental, pasado alas 9 sang gabi sang tinalikdan niya November 25. Nakaagom sang patal nga pila sa dughan ng biktima nga rason sang iya kamatayon. Ginatulo suspect ang upod sini nga si Sergeant Charlie Labihit. Sunod sa Sipalay PNP, bangod birthday sang Ilapod, nag-inom-inom ang maini sa kampo. Bodyar sa impluensya sa makahulubong ilim noon, posible nga nagbaisay ang duha. Rason nga natiruhan sa sospek ang biktima. Matapos matiruhan, ginpahayag nga nagtiguha pa ang biktima nga magpadulong sa malapit nga sentro. Gitingwaan pa nga mabulong ang biktima apang ginbawian sang kabuhi. Nagsungkang sospek sang nagresponde ang kapulisan. Magapatigay naman sa separadong investigasyon ang militar sa natabo. Meron din ako investigation, call na discharge or malimot, no? But may nalukan din, may napatay, tapos under the influence of liquor pa. Mga kapuso, grupo sa mga nagpakilala indigenous people nga nagprotesta sa Pasay City Hall natukiban sang kapulisan nga nagapang-recruit agod magpangtunto. Madumduman nga ginaresto ang 17 katawo nga nagpakilala nga IP matapos nga nagtipo ng mga ini sa atubang sa Pasay City Hall. Nagpahamtang ang mga ini sang dako nga tarpaulin sa diin ila ginaangkon ang 50 ka hektarya nga duta lakip na ang ginatindugan sang City Hall kag iban pang establisimento sa lugar. Sunod sa Pasay City Police, nagwa sa investigasyon nga ang grupo hindi rehistrado kag lehitimo buot silingon, illegal ang mga ini. Napasakaan na sang kaso ang mga arestado kag posible madugangan pa bangod may pila pa ka individual nga at large matapos magpalagyo.
encourage nila ang mga magiging member nila, no, nga hambalo nila magpa-member ka mo diri, but they have to pay accordingly sa isa ka arrested person na diri, they have to pay 2,500 para sa ilang membership. Then may mga privilege nga attach dito sa pagiging members ng sining grupo. Napasaka na sang Leganes Police ang kaso nga murder bato kay Aljun Pandes sang Bata de Iloilo kag sa upod sini nga si Leo nga una ginpatihan nga accessory to the crime. Apang sa pagpangusisa sang kapulisan sa witnesses, natukiban nga may partisipasyon gid ini sa krimen. Pila sa ebidensya nga ginpresentar sang kapulisan sa piskalya amo ang CCTV footage halin sa kompanya kag ang 9 ka pulgada nga kutsilyo nga gingamit sa krimen. Nahibaluan nga ginbuno sang 6 ka beses ang gwardiya nga si Joven Porcado sang upod sini sa obra sang Sabado bangod sa 500 pesos nga ginmapasibangod sang biktima nga ginkuha sang suspect. Mga witnesses man niya nga nakambal na nagbulig siya. Siya man nakapot sa kamot sang biktima mo kag ginkuha ang armas mo. Mapuso, Pasko na naman, daw kasano lang no. For sure nga mapuno sa spirit of Christmas ang tagipusoon sa mga taga-Isabela Negros Occidental bangod magabisita ang ato kapuson stars nga sandag Jerry Gonzalez kag John Rex kadungan sa lights on ceremony isang Pasko sa Isabela. Kita na kita sa Municipal Public Plaza sa Biyernes na ina, December 6, alas 6 gabi. Vamos, Isabela! Patay ang isa ka lalaki matapos ginlabo sa niya mismo tiyo sa Barangay Nueva Union, Pasay City. Ang biktima ang ginkilala kay alias Jera, 44 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Nonoy. Suno sa Pasay City Police, nagainom-inom ang suspect kag ang biktima tubtob nagbaisay. Kag diri na ginlabo sang suspect ang biktima. Nakaagom sa alias Jera sang patal nga pila sa likod nga parte sa niya ulo. Nahibaluan nga mayara na sang history sa nervous breakdown ng suspect nga posible nang inkabangdanan sa iya pagpanglabo. Sa karon, nagapabilin nga at large sa suspect. Arestado ang ginakabig top most wanted person sa ginpatigayon nga search warrant operation sa Lambunaw Municipal Police Station sa Barangay Hayubo, Lambunaw. Ang subject ang ginkilala kay Dari Teranya Caro, 47 anyos, kag residente sa nasambit nga barangay. Na-recover sa subject ang isa ka 38 caliber revolver, break type short barrel shotgun, mga bala kag iban pa. Si Caro ang ginserbehan man sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Sa karon si Caro ang preso sa Lambunaw Municipal Police Station kag natala na pasakaan sang duga nga kaso. May persons of interest na ang San Enrique Municipal Police Station sa pagpang-hold up sa gasoline station sa Barangay Asisig. Padayon pa ang hot pursuit operation batok sa duha ka mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo kag nagpakuno-kuno nga customer. Isa lang nagabantay sa gasolinahan nga si alias Ding, cashier subong man pump boy, sa ginanggit palapitan sa backrider kag nagdeklarar sang hold up. Ginhakop naman sa suspect ang kwarta nga nakasulod sa gamay nga arinula. 6,000 pesos nga balor sang kwarta ang nataban sa mga suspect. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. 2024 Local Chief Executive Forum ginpatigayon sa Department of Social Welfare and Development 6. Nagtambong ang Local Chief Executive sa linsa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod sa Iloilo Convention Center agot talakayon ang importansya kag benepisyo sang kapit-bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services ukon Kalahi Seeds Project sa tagsa ka LGU. Tinutuyo sang forum nga pasanyugon pa ang collaboration sa tunga sang national government kag LGU sa agud mangin progresibo ang mga komunidad. O good news mga puso, wala sang bagyo, tiganing malain nga tiyempo, apang nagkalain-lain yung weather systems ang magapaulan sa pinakabahin sang Pilipinas. Lakip diring northeast monsoon ukon amihan. Shear line kag intertropical convergence zone naman ukon ITZZ. Ang shear line kag ITZZ posible nga magdala sang mabasog nga ulan sa pinakalugar gani may chance man sang pagbaha ukon landslide. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, pati man sa Negros Provinces. Posibleng mabasog nga ulan gani mangin alerto ang mga residente. Posibleng man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod bangod sa localized thunderstorm.
Mga kapuso, University of the Philippines, Visayas kag Central Philippine University sulod sa top performing schools sa 2024 Chemical Engineer Licensure Exam. Base sa resulta sa Professional Regulation Commission, nagpanguna sa University of the Philippines, Visayas nga may 100% passing rate kag ikapito ang Central Philippine University nga may 83.33%. Rank 1 si Ken Rovic Lugdat sa University of the Philippines, Diliman nga may 90% nga board rating. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas. Kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.